Ang sabi nila ang pinakamatibay na pundasyon ng isang tahanan ay ang pag-ibig. Isang walang hanggang pagtitiis. Isang dakilang sakripisyo. Sa loob ng 10 taon iyan ang pinaniwalaan ko. Ako si Teresa Alcaraz, ang asawang nanatiling tahimik sa likod ng mga anino, ang babaeng naging tulay, upang maabot ng iba ang kanilang mga pangarap. Binigay ko ang aking pawis, ang aking dugo, at ang bawat sentimo ng aking pagkatao, para sa pamilyang akala ko ay ituturing akong reyna. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng aking sakripisyo ay naging abo. Sa gitna ng isang marangyang pagtitipon sa harap ng mga taong pinakain ko ang aking dangal, ay tinapakan ng taong pinakaminahal ko. Tinawag akong palamunin. Isang basahan na pwedeng itapon matapos pakinabangan. Hindi nila alam ang mansyong kinatatayuan nila, ay ako ang bumili. Ang bawat tibok ng puso ng aking biyenan ay utang sa perang pinaghirapan ko. Akala nila ay tapos na ang lahat ng palayasin nila ako sa ilalim ng ulan. Akala nila ay iiyak ako at magsusumamo. Nagkakamali sila. Dahil ang galit ng isang babaeng tapat ay hindi apoy na mabilis maglaho. Ito ay yelo, malamig, matulis. At dahan-dahang dudurog sa bawat buto ng mga taong nagtaksil sa akin. Ngayong gabi ang reyna ay nagising na. At sisiguraduhin kong bawat sentimo ng utang na loob na kinalimutan ninyo ay babayaran ninyo ng may kasamang interes. Ito ang kwento ng aking pagbawi. Ito ang kwento ng aking pagbangon. Ako si Teresa Alcaraz at sa larong ito ako ang huling mananatiling nakatayo. Ang lahat ay handa na. Ang bawat detalye ay perpekto mula sa pagkakaayos ng mga bulaklak sa gitna ng hapagkainan hanggang sa bango ng paboritong beef caldereta ni Tony na kanina ko pa maingat na niluluto. Ito ang gabi ng kanyang selebrasyon. 100,000 piso na bonus para sa kanyang promosyon. Para sa akin, hindi iyon tungkol sa pera, kundi sa pagkilala sa lahat ng pagod na ibinuhos niya at sa lahat ng suportang ibinigay ko sa likod ng mga anino. Dahan-dahan kong inilapag ang huling plato ng specialty ni Tony sa gitna ng mesa nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Tony kasunod ang kanyang ina, si Doña Bernarda. Baka sa mukha nila ang tagumpay, isang klase ng kislap sa mata na bihira kong makita. Congratulations, mahal. Masayang bati ko habang papalapit sa kanya upang kuhanin ang kanyang jacket. Ngunit hindi niya ako tiningnan. Sa halip dumukot siya sa loob ng kanyang bulsa at inilabas ang isang makapal na bundle ng pera. Mapara sa iyo lahat ito, 100,000 piso. Wika ni Tony sa isang boses na punong-puno ng pagmamalaki. Inilagay niya ang pera sa mga kamay ni Bernarda na tila ba ito ay isang sagradong alay. Napatigil ako. Tony, ang usapan natin, itatabi natin ang bahagi niyan para sa down payment ng bagong kumpanya na balak nating itayo. At kailangan din nating bayaran ang... Teresa, please, wag mo namang sirain ang moment na... To, putol ni Tony sa akin, ang boses niya ay biglang naging matigas at malamig. Lumingon siya sa akin nang may halong pandidiri. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ang perang pinaghirapan ko? Ibigay ko man ito lahat kay mama, wala kang karapatang magreklamo. Bakit may ambag ka ba sa bahay na to? Palamunin ka lang naman, Tessa. Isang palamunin na walang alam gawin, kundi ang mag-abang sa ibibigay ko. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang tunog ng aking sariling tibok ng puso ay naging kasing lakas ng isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ngunit bago pa ako makasagot, sumabat si Bernarda habang hinahaplos ang makakapal na papel ng pera. Hayaan mo na siya, Tony, ganyan talaga ang mga taong walang sariling pera, nagiging desperada, sabi ni Bernarda sa isang tonong puno ng mapait na pangungutya. Blessing na nga na pinapatira ka pa namin dito, Tessa. Huwag kang masyadong matakaw. Maghain ka na lang doon at paglingkuran mo ang asawa mo. Iyan lang naman ang silbi mo rito, di ba? Naramdaman ko ang init na dahan-dahang umaakyat sa aking pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang klase ng puot na matagal kong kinalimutan. Tumingin ako sa paligid ng mansyong ito, ang bawat kurtina, ang bawat piraso ng muebles, hanggang sa huling sentimo ng pampaopera sa puso ni Bernarda. Noong nakaraang taon, lahat iyon ay galing sa aking sariling bulsa. Lahat iyon ay galing sa mga accounts ng Alcaraz Group na lihim kong pinapatakbo habang hinahayaan ko silang maniwala na ako ay isang hamak na may bahay lamang. Tony, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay hindi nanginginig.
Ito ay patay tila isang hangin na galing sa loob ng isang freezer. Oo, siguradong sigurado ako, sigaw ni Tony habang hinahampas ang mesa dahilan upang gumalaw ang mga kristal na baso at lumikha ng matinis na tunog. Kung hindi mo kayang tanggapin na wala kang halaga rito, sige lumayas ka. Mag-empake ka na ngayon din. Ayoko nang palamunin sa pamamahay ko. Lumingon si Bernarda sa akin, may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. O ano pang hinihintay mo? Ang sabi ng anak ko, lumayas ka na. Baka gusto mong kaladkarin pa kita palabas. Doon ko naramdaman ang huling hibla ng aking pasensya na tuluyan ng naputol. Ngunit hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Sa halip isang kakatuwang katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko sila si Tony na akala mo ay hari ng mundo at si Bernarda na tila nakakamit na ang rurok ng tagumpay. Naglakad ako palapit sa mesa at kinuha ang aking cellphone. Sa harap nila mabilis kong tinipa ang ilang numero. Hello, Paulo? Wika ko nang sagutin ang tawag. Ang aking tingin ay nakapako sa mga mata ni Tony. Execute the withdrawal protocol, ngayon na. Lahat ng assets na nasa pangalan ng Valderrama i-freeze mo, at ang lahat ng personal accounts na ginagamit nila, disconnect them from the Alcaraz Central Fund. Napatitig si Tony sa akin. Bakas ang kalituhan sa kanyang muka. Anong kalokohan yan, Tessa? Sinong Paulo ang kinakausap mo? Hindi ko siya sinagot. Inilapag ko ang cellphone sa mesa. Kasabay nito ay ang pagtunog ng isang notification mula sa phone ni Tony at sa phone ni Bernarda at sa tablet na nasa sala. Isang huling bagay, Tony, sabi ko habang dahan-dahang inaayos ang aking buhok. Tila ba naghahanda para sa isang mahalagang pulong? Sabi mo pamamahay mo ito. Sige, titingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan ang kasinungalingang iyan. Lumakad ako patungo sa pinto nang hindi sila nililingon. Naririnig ko na ang papatinding boses ni Tony sa likod tinatawag ang aking pangalan, ngunit hindi na para mang insulto, kundi dahil sa takot na nagsisimula ng gumapang sa kanyang boses. Lumabas ako ng mansyon sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Hindi ko nararamdaman ang ginaw. Sa bawat hakbang ko palayo sa bahay na iyon, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking mga paa. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kapangyarihang muli ko ng hawak. Kinuha ko muli ang aking phone at nag-type ng isang mensahe para sa aking legal team. I'm coming home. Prepare the eviction papers for the Valderramas. I want them out by sunrise. Hindi pa lumilipas ang isang oras mula nang iwan ko ang mansyon, ngunit alam kong nagsimula ng gumuho ang mundong kinatatayuan ni na Tony at Bernarda. Habang nakaupo ako sa likod ng isang marangyang itim na sedan patungo sa Diamond Hotel, pinapanood ko ang paglipas ng mga ilaw ng lungsod. Ang aking mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Walang emosyon, walang bakas ng sakit, tanging ang talas ng aking isipan ang nangingibabaw. Sa kabilang dako sa loob ng madilim na mansyon, na dati naming tinatahanan na mamayani ang kalituhan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw at tumigil ang pag-ugong ng mga aircon. Ang tanging liwanag na natitira ay ang mula sa mga screen ng kanilang mga cellphone na walang tigil sa pagpapadala ng mga abiso ng panganib. Anong nangyayari, Tony? Bakit naputol ang kuryente? Tumawag ka sa Meralco? Ang boses ni Bernarda ay puno ng nerbiyos habang kinakapa ang kanyang dibdib, ang kaisa-isang bahagi ng kanyang katawan na tila marunong mag-acting kapag kailangan niya ng atensyon. Sinubukan ni Tony na i-refresh ang kanyang banking app, ngunit ang bawat pagpindot niya ay nauuwi lamang sa isang mensaheng nagsasabing, ang kanyang access ay tinanggal. Hindi ko maintindihan, ma. Hindi ko mabuksan ang account ko. Ang sabi, account frozen by corporate mandate. Ano ba itong pinagsasabi nila? Hindi nagtagal isang tawag ang pumasok sa telepono ni Tony. Mabilis niya itong sinagot, umaasang ito ay ang bangko na hihingi ng paumanhin. Ngunit hindi. Hello, Sir Antonio Valderrama. Ito po ang management ng SUV ninyo. Nakatanggap po kami ng electronic command na i-disable ang ignition ng sasakyan dahil sa default of payment mula sa primary sponsor account. May kukuha po ng sasakyan bukas ng umaga. Bumagsak ang balikat ni Tony. Ang boses na kanina lang ay tila isang hari na naguutos ay napalitan ng panginginig. Default primary sponsor si Tessa. Si Tessa ang may hawak ng lahat ng iyon. Habang nangyayari ito, marahan kong nilalagdaan ang registration form sa harap ng hotel manager na personal akong sinalubong sa lobby.
Wala akong dalang kahit anong gamit kundi ang aking dignidad at ang katotohanang ako ang nagmamay-ari ng bawat pangarap na inakala nilang sa kanila. Welcome back, Madam Chairperson, bulong ni Paulo, habang kinukuha ang panulat mula sa aking kamay. Nakadeploy na ang legal team. Ang lahat ng utilities sa mansyon ay nakapangalan sa Alcaraz Logistics. At dahil tinapos nyo na ang kanilang service contract, wala na silang legal na basehan para manatili doon. Malamig akong tumingin kay Paulo. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataong huminga. I want them to feel every second of their poverty. Gusto kong maranasan ni Bernarda ang init na ipinaranas niya sa akin noong mga panahong pinagkakaitan niya ako ng kahit isang fan sa kwarto. Biglang nag-vibrate ang aking phone sa ibabaw ng mesa. Pangalan ni Tony. Sinagot ko ito at inilayo ng kaunti sa aking tainga dahil sa tindi ng kanyang sigaw. Teresa, ano itong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Pinutulan mo kami ng kuryente. At ang kotse ko hindi mag-start. 100,000 ang bonus ko. Tessa, kaya ko itong bayaran lahat. Ipapademanda kita sa ginagawa mong pag-abuso sa akin. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang boses ko ay nanatiling kalmado tila isang lawa na walang kahit anong alon. Tony, ang 100,000 mo ay hindi sapat para bayaran ang kuryente ng mansyong iyan sa loob ng 2 buwan. At ang kotse iyan ay property ng kumpanya ko na ipinahiram ko lang sa'yo dahil naawa ako. You called me a parasite, right? Well, a parasite just stopped feeding you. Let's see how long you survive without my blood. You heartless woman, ina ko ang kasama ko rito. May sakit siya sa puso. Sigaw muli ni Tony, ang boses niya ay malapit ng mabasag dahil sa desperasyon. Kung ganoon mabuting mag-ehersisyo siya sa dilim, nakakatulong iyon sa sirkulasyon ng dugo. Sagot ko bago ko tuluyang pinatay ang tawag. Tumingin ako sa malaking salamin sa lobby ng hotel. Nakita ko ang isang babaeng hindi na marunong maawa sa mga taong walang utang na loob. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong tumitindi ang aking determinasyon. Paulo, tawag ko sa aking assistant habang naglalakad patungo sa elevator. Ipadala mo ang mga tao natin sa mansyon bukas ng 6:00 ng umaga. Hindi lang eviction notice ang dadalhin nila. Gusto kong kunin ang lahat ng gamit na ako ang bumili mula sa ref hanggang sa kama. Iwanan niyo sila sa sahig. Doon naman sila nararapat, hindi ba? Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng elevator ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang marahas na pagsisimula ng isa pa. Ngunit habang papaakyat ako sa aking suite, isang notification ang lumabas sa aking tablet. Isang email mula sa internal audit ng Alcaraz Logistics. Urgent significant unauthorized data deletion detected in the central server. User IDR Alcaraz. Naningkit ang aking mga mata. Rosalinda. Ang pinsan ko na itinuring kong kapatid, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa loob ng kumpanya habang wala ako. Mukhang hindi lang ang pamilya Valderrama ang nagbabalak na ibaon ako sa lupa. Hindi nagpahinga ang aking isipan kahit isang saglit. Habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng aking hotel suite, hindi pag-asa ang dala nito para sa akin, kundi ang simula ng isang madugong paglilinis. Nakasuot ako ng isang itim na silk blouse at fitted trousers, ang uniforme ng isang babaeng handang pumatay ng karera ng kahit na sino. Pagbaba ko sa lobby ng Alcaraz Logistics, ramdam ko ang bigat ng atmosfera. Ang mga empleyado na dati ay nakakakita sa akin bilang ang simpleng asawa ni Sir Tony ay napapatitig sa aking bawat hakbang. Hindi nila maunawaan kung bakit ang babaeng dati ay nagdadala lamang ng lunchbox para sa asawa ay naglalakad ngayon ng may awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng hanging nilalanghap nila. Sa loob ng aking dating opisina, naratnan ko si Rosalinda. Nakaupo siya sa aking silya, hawak ang isang tasa ng kape at tila hinihintay ang aking pagdating. Ang kanyang mukha ay nababalot ng peking pag-aalala, ang klase ng ekspresyon na ginagamit ng mga ahas bago sila tumuklaw. Tessa, salamat at dumating ka, bungad niya sabay tayo, at lapit sa akin upang humalik sa aking pisngi. Iniwas ko ang aking mukha nang walang kurap. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. I'm so sorry. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan niyo ni Tony, pero sana hindi mo idinamay ang kumpanya. Diretso akong tumingin sa kanyang mga mata. Diretsuhin mo ako, Rosalinda. Bakit mo binura ang audit logs ng server kagabi?
At bakit ang user ID mo ang ginamit sa pag-access ng confidential financial files? Isang maikling katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng centralized aircon. Pagkatapos isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rosalinda. Ang kanyang maskara ng pagiging mabait na pinsan ay dahan-dahang natunaw inilalantad ang isang babaeng puno ng inggit at ambisyon. "Oh, Tessa, masyado ka kasing naging kampante sa paglalaro bilang housewife," sabi niya habang dahan-dahang naglalakad paikot sa akin. "Akala mo ba habang nagluluto ka ng kaldereta para sa walang kwenta mong asawa ay nakatitig lang ako? Habang ikaw ang may-ari sa papel, ako ang nagpapatakbo sa loob. Ako ang nakakaalam ng bawat dumi ng kumpanyang ito." Inilabas ni Rosalinda ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang lahat ng nawawalang pondo ng Alcaraz Logistics sa loob ng 3 taon ay pumasok sa mga accounts na nakapangalan sa iyo. Pinagmukha kong ikaw ang nagnanakaw sa sarili mong kumpanya, Tessa. At dahil binura ko na ang logs, wala ka ng paraan para patunayan na hindi ikaw ang may gawa. Hindi ako kumibo. Pinagmasdan ko ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. "Bakit, Rosalinda, itinuring kitang kapatid? Binigay ko sa iyo ang posisyong ito dahil nagtiwala ako. Dahil pagod na akong maging anino mo." Sigaw niya ang kanyang boses, ay tila isang matalim na kutsilyo. "Lahat ay binigay sa iyo, ang yaman ang pangalan ng atensyon. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Iniwan ka ng asawa mo, pinalayas ka. At ngayon sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. I've already prepared the board of directors. Sa oras na magsimula ang meeting, tatanggalin ka nila bilang chairperson sa salang estafa." Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay kahit pilit niyang itinatago ito. Inabot ko ang kanyang balikat at hinawakan ito ng mahigpit ngunit hindi marahas. Isang haplos na tila isang babala ng kamatayan. "Sana ay handa ka kapag bumalik ang bagyo, Rosalinda." Bulong ko sa kanyang tainga. Dahil sa larong ito, akala mo ay ikaw ang may hawak ng baraha. Pero nakalimutan mo ang isang bagay, ako ang nagpagawa ng deck na to. Tumalikod ako at naglakad palabas ng opisina nang hindi siya muling nililingon. Naririnig ko ang mabilis na paghinga ni Rosalinda sa likod, isang senyales na nagsisimula ng gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa ako makalayo sa pinto, hinarang ako ng 2 lalaking nakabarong mga security personnel ng kumpanya. "Madam, pasensya na po," sabi ng isa sa kanila sa isang boses na puno ng pag-aalinlangan. "May utos po ang board of directors. Hindi po kayo pwedeng umalis hanggat hindi dumarating ang mga autoridad." Naningkit ang aking mga mata. Lumingon ako sa loob at nakita ko si Rosalinda na nakasilip sa pinto, may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Eksaktong sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking phone. Isang unknown number. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. "Miss Alcaraz, ito, si Attorney Isabel de los Reyes. I'm waiting for you at the basement parking. Huwag kang makikipagtalo sa mga security. Meron akong hawak na dokumento na magpapatahimik sa kanila." At sa pinsan mo, hinarap ko ang 2 security guard nang walang kahit anong kaba. Ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kanilang mga holster, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Alam nila kung sino ako. Alam nila na ang sahod na nagpapakain sa kanilang pamilya ay galing sa kumpanyang itinayo ng aking ama. "Madam, utos po ni Miss Rosalinda at ng board." Pag-uulit ng isa sa kanila, ang boses ay tila isang bata na nagbabasa ng script. "Si Miss Rosalinda ay isang empleyado. Ako ang may-ari," malamig kong sagot. "At sa oras na humarang kayo sa daraanan ko, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa inyo, kundi pati ang lisensya ninyo bilang security personnel." Tabi. Hindi ko hinintay ang kanilang sagot. Naglakad ako ng diretso patungo sa elevator. Sa isang hindi maipaliwanag na takot, dahan-dahan silang umatras at hinayaan akong makadaan. Ang kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa kung paano mo ito dinadala sa gitna ng panganib. Pagdating ko sa basement parking, ang hangin ay mas malamig at amoy gasolina. Isang itim na SUV ang nakaparada sa pinakamadilim na bahagi. Bumukas ang bintana nito at nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng salamin, may matalas na panga at buhok na maingat na nakapusod. Si Attorney Isabel de los Reyes. "Get in, Miss Alcaraz. Wala na tayong oras, stop." Wika niya sa isang autoridad na tila hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Sumakay ako sa sasakyan
At agad itong umalis, ang tunog ng gulong sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong basement. Sino ka at bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko habang pinagmamasdan ang kanyang profile. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinutulungan kita dahil pareho tayo ng kaaway. At dahil kailangan mo ng proteksyon laban sa pinsan mong si Rosalinda at sa asawa mong si Tony. Anong alam mo sa kanila? Inabot niya sa akin ang isang makapal na folder. Lahat. Alam mo ba na ang asawa mo ay may utang na aabot sa 50 milyong piso sa mga ilegal na pasugalan? At alam mo ba kung paano niya ito binabayaran? Ginagamit niya ang iyong pirma upang kumuha ng mga pautang mula sa mga loan sharks gamit ang Alcaraz Logistics bilang collateral. Nanigas ang aking katawan. Alam kong walang kwenta si Tony pero hindi ko akalain na ganito kalalim ang kanyang pagtataksil. Paano mo nakuha ang mga impormasyong ito? Tumingin siya sa akin nang may halong lungkot at galit. Dahil ang ama ni Tony ay ama ko rin, Tessa. Ako ang anak sa labas na pilit na ibinaon sa limot ni Doña Bernarda. Ninakaw niya ang lahat mula sa amin, ang mana, ang pangalan at ang kinabukasan ng aking ina. At ngayon gagamitin ko ang kasong ito para tuluyan silang wasakin. Isang mist of distrust ang bumalot sa loob ng sasakyan. Maaari ko bang pagkatiwalaan ang babaeng ito? O isa lang siyang oportunista? Nagagamitin ako para sa sarili niyang paghihiganti. Bakit ngayon lang, Isabel, tanong ko? Ang boses ko ay puno ng paghihinala. Dahil ngayon ka lang nagising, Tessa, sagot niya habang mabilis na pinalili ko ang sasakyan. Hanggat bulag ka sa pagmamahal mo kay Tony, wala akong magagawa. Pero ngayong pinalayas ka na nila, handa na ang entablado. Binuksan ko ang folder at nakita ko ang mga kopya ng tseke na may peking pirma ko. Bawat isa ay may petsang tumatapat sa mga gabing sinasabi ni Tony na nasa overtime meeting siya. Ang bawat kasinungalingan niya ay nakasulat sa itim at puting papel. Ano ang plano mo? Tanong ko. Kailangan nating patunayan na si Rosalinda at Tony ay nagkakaisa. Hindi lang pondo ang ninanakaw nila. Balak nilang tuluyang ibenta ang kumpanya sa isang dayuhang investor sa oras na maalis ka sa posisyon, paliwanag ni Isabel. Eksaktong sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang unknown number ang pumasok. Pagbukas ko, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Isa itong litrato. Si Tony at Rosalinda nasa loob ng isang mamahaling hotel room. Nakasandal ang ulo ni Rosalinda sa balikat ni Tony at may hawak silang mga baso ng wine na tila ba nagdiriwang ng isang malaking tagumpay. Ang mas masakit, nakasuot si Rosalinda ng isang kwintas, ang paboritong kwintas ng aking yumaong ina na inakala kong nawawala sa aking vault. Tingnan mo ito. Wika ko habang ipinapakita ang screen kay Isabel. Ang aking boses ay hindi na lamang malamig. Ito ay nagbabaga na sa galit. Tumingin si Isabel sa litrato at naningkit ang kanyang mga mata. Mas malala pa pala ito sa inaakala ko. Hindi lang nila ninanakaw ang pera mo, Tessa. Ninanakaw nila ang buong buhay mo. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang sakit ay tila isang lason na dahan-dahang nagiging lunas. Isabel, kalimutan mo na ang dahan-dahang proseso. Gusto ko silang durugin ng sabay-sabay. Tell me, ano ang kailangan nating gawin para mapunta sila sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng sasakyan ni Isabel ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa aking dibdib. Ngunit ang bigat na ito ay hindi galing sa panghihinayang, kundi sa isang malamig at kalkuladong plano. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking hita, tahimik. Hindi nanginginig, tila handang sumakal ng isang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Tessan, basag ni Isabel sa katahimikan, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na kalsada. Ang mga taong katulad ni Tony at Bernarda ay parang mga anay. Akala nila ay matibay ang kinakain nila hanggang sa ma-realize nilang gumuho na ang buong pundasyon sa paligid nila. Habang pabalik kami sa aking hotel suite, ang aking isipan ay lumipad pabalik sa mansyong pinanggalingan ko. Isang lihim ang hindi ko sinabi sa kanila. Bago ako lumabas ng bahay na yon, may iniwan akong isang maliit na kagamitan sa loob ng library, isang hidden baby monitor na nakatago sa likod ng isang makapal na libro. Isang munting teknolohiya na magsisilbing aking mga mata at tainga sa loob ng kuta ng mga kaaway.
Sa sandaling iyon, sa loob ng mainit at madilim na mansyon nagkakagulo sina Tony at Bernarda. Gamit ang liwanag ng isang maliit na kandila, hinalughog ni Tony ang aking kwarto. Ang tunog ng pagbukas ng mga drawer at ang pagtalsik ng mga damit sa sahig ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bahay. "Nasaan na iyon, ma?" Alam kong dito lang niya itinatago ang mga alahas niya. Sigaw ni Tony, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pawis. "Hanapin mo, Tony, iyong mga kwintas na binigay sa kanya ng tatay niya. Bilyon ang halaga niyon, yun ang magliligtas sa atin sa mga utang mo." Sagot ni Bernarda habang nakaupo sa gilid ng kama, pinapaypayan ang sarili ng isang lumang abaniko. Sa wakas nahanap ni Tony ang isang maliit na velvet box sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng dilaw na liwanag ng kandila, kuminang ang isang set ng mga diamante at ginto. Isang malakas na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa mga labi ni Tony. "Nahanap ko na, maligtas na tayo." Dali-daling kinuha ni Tony ang isang magnifying glass na ginagamit niya sa mga relo. Ngunit habang tinititigan niya ang mga bato, ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kilabot. "Bakit, anak, anong problema?" yung tanong ni Bernarda na nagsisimula ng kabahan. "Puro bubog, ma. Lahat ito high-quality fakes. Walang kwentang salamin." Inihagis ni Tony ang box sa pader, dahilan upang magkalat ang mga pekeng hiya sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng mga ito sa semento ay tila isang pangungutya sa kanilang kahirapan. "Niloko tayo ni Tessa. Lahat ng suot niya noon, lahat ng ipinapakita niya sa atin ay mga peke lang." Hindi nila alam, habang pinapanood ko sila mula sa screen ng aking tablet sa hotel, isang malamig na tawa ang dahan-dahang kumawala sa aking lalamunan. Ang mga totoong alahas ay matagal ko nang inilipat sa isang safety deposit box sa bangko. Ang iniwan ko sa kanila ay ang imahe ng yaman na tila katulad ng kanilang pagmamahal sa akin. Mukhang totoo pero walang halaga. "Walang hiyang babae iyan." Sigaw ni Bernarda, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. "Kung ganoon, gagamitin na natin ang huling alas natin. Tony, kunin mo ang mga dokumento tungkol sa shipwreck ng Alcaraz. Yung mga file na nakuha natin sa vault ng tatay niya noong namatay siya." Napatigil ako sa pakikinig. Ang shipwreck. Ang madilim na lihim ng aking ama na pilit kong itinago sa loob ng 20 taon. "Sigurado ka ba, Magulna?" Tanong ni Tony, may halong takot ang boses. "Kapag inilabas natin ito, hindi lang si Tessa ang masisira. Maaaring madamay pati ang buong pangalan ng Alcaraz." "Wala na akong pakialam," bulyaw ni Bernarda. "Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman ng buong mundo na ang itinatangi nilang bayaning si Don Alberto Alcaraz ay isang mamamatay tao na nagpalubog ng sarili niyang barko para sa insurance." Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang boses ni Bernarda sa recording ay punong-puno ng lason. Walang bakas ng utang na loob para sa operasyon sa puso na ibinigay ko sa kanya. Wala kundi ang purong kasamaan. "I-text mo siya, Tony," utos ni Bernarda. "Sabihin mo mayroon tayong hawak na ebidensya. 50 milyon o ang bangkay ng reputasyon ng tatay niya." Ilang sandali pa naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Tony. "I have the shipwreck files, Tessa. Isang maling galaw mo pa at gigising ka bukas na ang tatay mo ang pinakakinasusullamang tao sa Pilipinas. 50 milyong piso by tomorrow morning or goodbye Alcaraz legacy." Tiningnan ko ang screen ng aking phone ng matagal. Pagkatapos lumingon ako kay Isabel na kanina pa nakamasid sa akin. Isang matalim at madilim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Isabel," twika ko sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Sabihan mo ang PR team natin. Maghanda sila ng isang national broadcast. Kung gusto nila ng giyera sa putikan, ibibigay ko sa kanila ang isang baha na lulunod sa kanila ng buhay." Hawak ko ang isang luma at kupas na litrato ng aking ama, si Don Alberto Alcaraz. Sa larawang iyon nakangiti siya habang buhat ako noong bata pa ako. Siya ang aking bayani, ang pundasyon ng aking pagkatao. Ngunit sa ilalim ng kanyang marangal na imahe, ay may nakabaong isang malagim na lihim na ngayon ay ginagamit ng mga Valderrama upang dambahin ang aking leeg. "Tessa, totoo ang mga dokumentong ito." Seryosong wika ni Isabel habang tinitingnan ang mga kopya ng insurance claim at ang logbook ng barkong lumubog. 20 taon na ang nakalilipas. Ang iyong ama, pinilit niyang palayasin ang barko
kahit alam niyang may diferensya ang makina para lamang makuha ang insurance money dahil malapit na noon bumagsak ang kumpanya. Ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na pilit akong nilulunod. Ang taong itinuring kong huwaran ay nagkamali isang pagkakamaling kumitil ng buhay ng 50 tao. Isang mensahe muli ang pumasok sa aking phone. Mula kay Tony. 5 hours left, Tessa. 5 hours bago malaman ng buong Pilipinas na ang pamilya nyo ay mga mamamatay tao. 50 milyong piso. Isang wire transfer lang at susunugin ko ang mga papel na to. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kung ibibigay mo ang pera habang buhay ka nilang gagawing gatasan. Pero kung hindi, mawawasak ang Alcaraz Group. Tumingin ako sa labas ng bintana sa naglalakihang mga gusali ng Makati. Naalala ko ang mukha ni Bernarda noong sinabihan niya ako ng palamunin. Naalala ko ang ngisi ni Tony habang ipinapamukha sa akin na wala akong halaga. Hindi ko sila babayaran, Isabel. Malamig kong sagot. Ang boses ko ay matigas, tila bakal na dumaan sa apoy. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago sa likod ng pera. Ang pagkakamali ng aking ama ay hindi ko na mabubura, ngunit hindi ko hahayaan na gamitin ito ng mga taong walang kaluluwa para patuloy akong tapakan. Kinuha ko ang aking coat at tumayo. Ihanda mo ang kotse. Pupunta tayo sa Tondo. Tondo, anong gagawin natin doon? Naguguluhang tanong ni Isabel. Hahanapin natin ang pamilya ng mga biktima, sagot ko. Pagdating namin sa isang masikip at maingay na eskinita sa Tondo, bumungad sa amin ang amoy ng luma at maruming paligid. Huminto kami sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy. Dito nakatira si Aling Marta, ang byuda ng kapitan ng barkong lumubog. Pagkakita sa akin ng matanda bakas sa kanyang mukha, ang pagtataka at galit nang malaman niya kung sino ako. Anong ginagawa ng isang Alcaraz dito? Pagkatapos ng 20 taon, pupunta kayo rito para ano? Para insultuhin muli ang alaala ng asawa ko. Hindi ako sumagot ng pabalang. Sa halip, dahan-dahan akong lumuhod sa harap ng matanda sa gitna ng maruming semento. Naramdaman ko ang pagkagulat ni Isabel sa aking likuran. Aling Marta. Simula ko ang boses ko ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Nandito po ako para humingi ng tawad. Ngayon ko lang po nalaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa asawa ninyo. Ang aking ama ay nagkamali, at ang pagkakamaling iyon ay nagdulot ng habambuhay na paghihirap sa inyo. Tawad, maibabalik ba ng tawad mo ang asawa ko? Ang buhay na nawala sa amin. Sigaw ni Aling Marta, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Hindi po, sagot ko habang nakatingala sa kanya. Ngunit narito ako hindi para manuhol, kundi para itama ang mali. Ibibigay ko po sa inyo at sa lahat ng pamilya ng mga biktima ang hustisyang matagal ninyong hinintay. Magtatatag ako ng isang foundation na susuporta sa inyong lahat habang buhay. At higit sa lahat, ako mismo ang maglalabas ng katotohanan sa buong mundo. Tumayo ako at pinunasan ng dumi sa aking tuhod. Ang aking determinasyon ay lalong tumibay. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang klase ng kapayapaan. Bago kami umalis, inabutan ko si Isabel ng isang utos. Isabel, tawagan mo ang lahat ng major news outlets. Magpapa-live press conference ako bukas ng umaga sa tapat ng Alcaraz headquarters. At siguraduhin mong nandoon sina Tony at Bernarda. Gusto kong makita nila kung paano ko susunugin ang tanging armas na akala nila ay ikamamatay ko. Habang pabalik kami sa hotel, isang tawag ang pumasok mula kay Tony. O ano na, Tessa, nasaan na ang pera? 2 hours na lang. Tony, maikli kong sagot. May isang mapanuyang ngiti sa aking mga labi. Huwag kang mainip. Bukas ng umaga sa harap ng buong bansa, ibibigay ko sa inyo ang sagot na nararapat sa inyo. Siguraduhin mong nakasuot ka ng pinakamagandang barong mo dahil ito na ang huling araw na maririnig ng mundo ang pangalang Valderrama na may kasamang dangal. Pinatay ko ang tawag at tumingin sa malayo. Ang bagyo ay paparating na at sa pagkakataong ito ako ang magiging sentro nito. Maaga pa lamang ay nakasuot na ako ng maskara ng pagkatalo. Alam kong sa bawat sandali binabantayan ni na Tony at Rosalinda, ang bawat galaw ko nag-aabang sa aking pagluhod. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat hakbang ko palayo sa kanila ay isang maingat na paghatak sa tali ng bitag na sila mismo ang pumasok. Sigurado ka ba rito, Tessa? Tanong ni Isabel habang tinitingnan ang mga inventory files sa aking tablet. Ang warehouse siyam,
ay puno ng mga high-end electronic exports. Kapag nakuha nila ito, maaari silang makakuha ng higit sa 50 milyon sa black market. Iyan ang plano, Isabel. Malamig kong sagot habang inaayos ang aking salamin. Gusto kong isipin nila na nanalo na sila. Gusto kong makita nila ang bundok ng ginto na akala nila ay magliligtas sa kanila para mas masakit ang pagbagsak kapag nalaman nilang ginto iyon ng mga tanga. Nagpadala ako ng isang maikling text kay Tony. Hindi ko kayang ilabas ang 50 milyong cash sa isang wire transfer nang hindi nahahalata ng Central Bank. Pero ang warehouse sham ay bukas ngayong gabi. Kunin niyo ang lahat ng laman nito. Iyon ang magsisilbing kabayaran sa pananahimik niyo. Huwag niyo na akong guguluhin. Hindi lumipas ang 5 minuto tumunog ang aking phone. Isang notification mula sa aking silent surveillance system. Nakita ko sa screen sina Tony at Rosalinda na nasa loob ng isang mamahaling restaurant nagtatawanan habang binabasa ang aking mensahe. Ang mukha ni Rosalinda ay puno ng tagumpay, tila ba siya na ang bagong reyna ng Alcaraz Logistics. Isang desperadong galaw mula sa isang desperadong babae. Wika ni Rosalinda sa video, ang boses niya ay puno ng pangungutya. Tony, ang warehouse siyam ang pinakamalaking asset niya ngayon. Ibig sabihin wala na talaga siyang baraha. Sabi ko sa iyo, ma, matatakot din iyan kapag ang pangalan na ng tatay niya ang pinag-usapan. Sagot ni Tony habang humihigop ng wine. Ngayong gabi kukunin natin ang lahat. At bukas itutuloy pa rin natin ang paglalabas ng shipwreck files. Bakit tayo hihinto sa 50 milyon kung pwede nating makuha ang buong kumpanya? Naningkit ang aking mga mata habang pinapanood sila. Ang kasakiman ay parang lason. Dahan-dahan nitong pinapatay ang sentido komon. Hindi na nila naisip kung bakit ko ibibigay ng ganoon kadali ang isang mahalagang warehouse. 11:00 ng gabi, ang warehouse sham ay nababalot ng katahimikan at dilim. Ngunit sa loob ng aking sasakyan, kasama si Isabel, pinapanood namin ang bawat anggulo ng CCTV. Isang delivery truck ang dahan-dahang pumasok sa compound. Bumaba sina Tony at Rosalinda, kasama ang ilang mga tauhan na mukhang galing sa mga kanto ng Maynila. Pumasok na sila sa bitag bulong ni Isabel. Sa screen nakita ko ang pananabik sa mukha ni Tony habang binubuksan ang mga malalaking kahoy na crates. Ang mga mata niya ay kumikinang sa harap ng mga mamahaling kagamitan na akala niya ay kanyang-kanya na. Rosalinda sa kabilang dako ay abala sa pagpirma ng mga peking delivery receipts. Gamit ang aking pangalan, iniisip na maipapasa niya ang lahat ng krimen sa akin. Pinapanood ko silang magdiwang sa loob ng isang silid na magiging sarili nilang kulungan. May isang bahagi ng puso ko na dati ay nasasaktan, ngunit ngayon wala na akong nararamdaman kundi ang malamig na katuparan ng hustisya. Tingnan mo sila, Isabel, wika ko. Akala nila ay ninanakawan nila ako. Hindi nila alam ang bawat piraso ng electronics na yan ay may naka-embed na tracking device na direktang nakalink sa Bureau of Customs at sa Anti-Smuggling Task Force. Sa oras na ilabas nila ang mga kahon na iyan sa gate ang krimen, ay hindi na lamang civil case, ito ay magiging economic sabotage. Ngunit habang tinititigan ko ang monitor, may isang bagay na kumuha ng aking atensyon. Isang itim na kotse ang huminto sa madilim na bahagi ng warehouse. Isang lalaki ang bumaba, hindi ko siya kilala, ngunit ang paraan ng kanyang paglalakad ay puno ng panganib. Lumapit siya kay Rosalinda at may iniabot na isang maliit na sobre. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Rosalinda. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho at napalitan ng isang matinding takot. Lumingon-lingon siya sa paligid na tila ba may nagmamasid sa kanya. Sino iyon? Tanong ni Isabel, ang boses niya ay naging seryoso. Tanong ni, hindi ko alam, Penny. Sagot ko habang dahan-dahang bumibilis ang tibok ng aking puso. Pero mukhang hindi lang ang mga Valderrama ang may itinatagong alas ngayong gabi. Biglang namatay ang lahat ng monitor sa loob ng sasakyan ko. Static. Wala akong makita kundi ang puting ingay sa screen. Tessa, nawala ang signal, sigaw ni Isabel. Sa gitna ng katahimikan ng gabi narinig namin ang isang malakas na tunog ng sirena sa malayo. Ngunit hindi ito siren ng pulis. Ito ay ang hudyat ng sunog mula sa loob ng warehouse sham. Isang makapal na usok ang nagsimulang lumabas mula sa mga bintana ng gusali. Ang makapal at itim na usok na bumubuga mula sa mga bintana ng warehouse sham ay tila isang dambuhalang kamay na pilit na binabalot ang kalangitan. Hindi ako kumilos sa loob ng sasakyan. Pinagmasdan ko ang apoy na dahan-dahang kumakain sa gusaling naging sentro ng aking bitag.
Sa gilid ko naramdaman ko ang pagmamadali ni Isabel na tawagan ang mga awtoridad, ngunit ang aking paningin ay nanatiling nakapako sa nagbabagang harapan ng warehouse. Tessa, kailangan nating lumabas dito. Baka may mangyaring masama sa kanila sa loob. Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi sila mamamatay. Isabel, malamig kong sagot. Ang mga taong katulad ni Tony at Rosalinda ay mabilis makaramdam ng panganib. Mas mahalaga sa kanila ang sariling balat kaysa sa kahit na anong yaman. Hindi nga ako nagkamali. Ilang sandali pa bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng warehouse. Unang lumabas si Tony, umuubo at puno ng uling ang muka. Kasunod niya si Rosalinda, nagulo-gulo ang buhok at punit-punit ang mamahaling damit. Wala na ang kanilang dangal. Tanging ang takot sa kamatayan ang nakaukit sa kanilang mga muka. Bitbit pa rin ni Tony ang isang maliit na bag, pilit na isinasalba ang ilang piraso ng electronics na akala niya ay magliligtas sa kanya. Eksaktong sa sandaling iyon, ang paligid ay nabulabog ng nakakasilaw na mga ilaw ng asul at pula. Dumating ang mga sasakyan ng pulis at ng Bureau of Customs. Hindi ito aksidente. Kanina pa sila nakaabang sa aking hudyat. Bumaba ako ng sasakyan nang may marahang hakbang. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dalawang taong nasa harap ko. Nang makita ako ni Tony, tila nakakita siya ng isang multo. Tessa, tulungan mo kami, may sumunog sa loob. May pumatay sa signal. Sigaw ni Tony habang pilit na tumatakbo palapit sa akin, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang pulis. Sir, huwag po kayong gumalaw. Hawak niyo ang mga ebidensya ng ilegal na pagpupuslit ng mga kontrabando. Wika ng isang opisyal habang pinupusasan si Tony. Hindi sa akin ito, kay Tessa ito. Siya ang nagbigay sa akin ng access. Siya ang may-ari ng warehouse na to. Pagsusumamo ni Tony, ang boses niya ay nagmakaawa na tila isang asong nasusukol. Lumingon ako sa opisyal at inabot ang aking tablet na kanina pa naka-record ang bawat usapan namin sa encrypted cloud. Officer, narito ang mga dokumento. Ang access na ibinigay ko ay para sa inventory audit, hindi para sa paglalabas ng mga kagamitan ng walang permit. At narito rin ang record ng pagtatangka nilang i-blackmail ako gamit ang mga peking dokumento. Tumingin ako kay Tony. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kawalan ng pag-asa. Sabi mo palamunin lang ako, di ba Tony? Ngayon titingnan natin kung ang 100,000 mong bonus ay sapat na pambayad ng piyansa para sa economic sabotage. At huwag kang mag-alala, ang pagkain sa kulungan ay libre. Hindi mo na kailangang maging palamunin ng asawa mo. Isang malakas na sampal ang ibinigay ng katotohanan sa kanyang mukha. Napaluhod si Tony sa harap ko habang si Rosalinda naman ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera ng mga reporter na biglang sumulpot mula sa dilim. You planned this, alam mong susunugin ito. Hiyaw ni Rosalinda habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Hindi ko sinunog ang warehouse, Rosalinda, bulong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kasakiman niyo ang nagpasiklab ng apoy, at ang lalaking kausap mo kanina, siya ang huling pako sa kabaong mo. Napatigil si Rosalinda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sino ang lalaking iyon? Hindi ko pa alam ang buong katotohanan, ngunit sapat na ang nakita ko para malaman na maging si Rosalinda ay may kinatatakutang mas malaki sa akin. Habang isinasakay sila sa mobile ng pulis, tiningnan ko ang nagliliyab na warehouse sham. Isang malaking kawalan sa kumpanya, ngunit isang maliit na sakripisyo para sa aking kalayaan. Ngunit bago ko maramdaman ang ganap na tagumpay, mabilis na lumapit sa akin si Paulo, ang aking assistant, hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Madam, kailangan niyo itong makita. Ngayon lang, inabot ko ang phone. Isang live video sa Facebook ang kumakalat na tila apoy sa tuyong damo. Si Doña Bernarda ang aking biyenan. Nakahiga siya sa isang stretcher sa tapat ng ospital, may mga tubo sa ilong at kunwaring nanginginig ang buong katawan. Mga kababayan, tulungan niyo ang anak ko, hikbi ni Bernarda sa harap ng camera, habang libu-libong tao ang nagpapaulan ng sad reactions at galit na comments laban sa akin. Ang manugang ko, si Teresa Alcaraz, pinagtangkaan niyang patayin kami sa sunog. Gusto niya kaming ubusin para makuha ang lahat. Wala siyang puso. Pinagkakaitan niya ng gamot ang isang matandang may sakit sa puso na katulad ko.
Ang boses ni Bernarda ay punong-puno ng peking sakit, isang masterclass sa pag-arte ng pagiging biktima. Ang publiko na walang alam sa katotohanan ay nagsisimula ng mag-post ng mga banta laban sa akin. Ang aking pangalan ay naging trending topic sa loob lamang ng ilang minuto, hindi bilang isang biktima kundi bilang isang demonyong asawa. Tesa mabilis na lumilipat ang simpatya ng mga tao sa kanya at bulong ni Isabel. Ang pa-victim card, ang pinakamalakas na armas ni Bernarda sa bansang ito. Tinitigan ko ang video ni Bernarda. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala niya ay tapos na ang laban. Akala niya ay nakuha na niya ang awa ng mundo. Paulo, tawag ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Magpadala ka ng sarili nating film crew sa ospital. At tawagan mo ang cardiologist ni Bernarda, ang tunay na doktor na binayaran ko nung nakaraang buwan. Panahon na para ipakita sa buong bansa kung gaano kalusog ang pusong pilit nilang sinasabing pinapatay ko. Sa bawat pag-scroll ko sa aking tablet, nakikita ko ang pagbaha ng puot. Ang bawat komento ay tila isang palasong may lason. Walang puso, mamamatay tao, demonyong asawa. Si Doña Bernarda sa kanyang masterclass ng pag-arte sa harap ng ospital ay nakuha ang emosyon ng bansa. Ngunit habang tinititigan ko ang kanyang umiiyak na mukha sa screen, ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig ng isang mga ngaso na alam na nasa dulo na ng bangin ang kanyang huli. Madam, handa na ang lahat sa St. Jude Medical Center. Ulat ni Paulo habang mabilis kaming bumabagtas sa kalsada. Ang mga reporter ay nandoon na naghihintay ng iyong pagdating. At ang doktor, handa na rin siyang magsalita. Mabuti, maikli kong sagot. Siguraduhin mong ang livestream natin ay nakaset sa pinakamataas na kalidad. Gusto kong makita ng bawat Pilipino ang bawat butil ng pawis na lalabas sa mukha ng matandang iyan. Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ng kislap ng mga camera at ang magulong tanong ng mga mamamahayag. Hinarangan kami ng mga security, ngunit naglakad ako ng diretso taas tila hindi naririnig ang mga pangungutya sa paligid. Naratnan namin si Bernarda sa lobby, nakaupo sa isang wheelchair, may oxygen mask na dahan-dahang tinatanggal para sa susunod na eksena ng kanyang drama. Teresa, hikbi ni Bernarda nang makita ako. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalo. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Pagkatapos ng lahat ng pag-aaruga ko sa iyo, pati ba ang buhay ko kukunin mo na rin? Lumapit ako sa kanya, hindi para yakapin o humingi ng tawad, kundi para tingnan siya ng diretso sa mga mata. Doña Bernarda, ang pag-aaruga niyo ay kasing peke ng kwintas na suot ni Rosalinda. Pero huwag kayong mag-alala, nandito ako para tapusin ang paghihirap niyo. Lumingon ako sa mga reporter na nakapaligid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong lobby. Mga kababayan. Simula ko, ang boses ko ay malinaw at matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Sinasabi ni Doña Bernarda na pinapatay ko siya. Sinasabi niyang pinagkakaitan ko siya ng gamot. Ngunit narito ang katotohanan. Inabot ni Paulo sa akin ang isang makapal na folder. Iniharap ko ang mga dokumento sa mga camera. Ito ang mga resibo ng lahat ng bayad sa ospital ni Doña Bernarda sa loob ng 3 taon. Umabot ito sa 10 milyong piso. Lahat ito ay galing sa aking personal na account, hindi kay Tony. At narito, ipinakita ko ang isang video sa malaking screen na dala ng aking team. Isang kuha mula sa isang casino noong nakaraang linggo. Kitang-kita si Bernarda malakas na tumatawa, hawak ang isang baso ng wine habang tumataya ng libu-libong piso sa baccarat table. Walang bakas ng sakit sa puso. Walang bakas ng panghihina. Bernarda, ang sakit sa puso mo ay isang investment para sa iyo. Di ba? Wika ko, ang boses ko ay puno ng pangungutya. Gagamitin mo ang awa ng tao para takpan ang mga utang mo sa sugal. Kasinungalingan iyan. Sigaw ni Bernarda, ang kanyang boses ay biglang lumakas na wala ang panghihina. Minamanipula mo ang mga ebidensya, Teresa. Ikaw ang demonyo rito. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa elevator si Dr. Santos, ang pinakakilalang cardiologist sa bansa. Ang doktor na ako mismo ang kumuha para sa kanyang operasyon noon. Dr. Santos, maaari po ba ninyong sabihin sa publiko ang tunay na estado ng kalusugan ng pasyenteng ito? Tanong ko. Tumikim ang doktor at inayos ang kanyang salamin. Si Doña Bernarda ay may matibay na puso. Ang operasyon niya noong nakaraang taon ay naging matagumpay at wala siyang anumang komplikasyon sa kasalukuyan. Ang kanyang atake ngayon ay walang medical na basehan. Sa madaling salita, siya ay ganap na malusog.
Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa lobby. Ang mga reporter na kanina ay kakampi ni Bernarda ay nagsimula ng magbago ng timpla ng kanilang mga tanong. Bernarda, paano mo maipapaliwanag ito? Tanong ng isang reporter. Sa tindi ng galit at pagkapahiya, biglang tumayo si Bernarda mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay namula sa puot. Walang hiyang doktor ka, binayaran ka ni Tessa para sirain ako. Papatayin kita, Teresa. Papatayin kita. Susugurin sana ako ni Bernarda, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang mga pulis na pumasok sa lobby. Ang kanyang pagkilos ang pagtayo ng mabilis at ang malakas na pagsigaw ay naging huling ebidensya na siya ay nagpapanggap lamang. Ang bawat kamera ay nakatutok sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang hiya ay naging pambansang panoorin. Madam, bulong ni Isabel sa aking tabi, habang pinapanood namin ang pagkaladkad ng mga pulis kay Bernarda para sa questioning tungkol sa perjury at fraud. May nakuha pa kaming mas malaki. Habang hinahalughog namin ang kanyang mga dokumento sa mansyon, nakakita kami ng isang lumang cabinet na may lihim na compartment. Tumingin ako kay Isabel. Ano ang nahanap nyo? Inabot niya sa akin ang isang lumang birth certificate at isang marriage contract na kupas na ang kulay. Pagbasa ko sa mga pangalan, tila tumigil ang daloy ng aking dugo. Ang babaeng kinilala nating Doña Bernarda Valderrama, hindi siya ang totoong asawa ng ama ni Tony. Wika ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Ninakaw niya ang pagkakakilanlan ng totoong ina ni Tony matapos ang isang aksidente 30 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang impostor, Tessa. Isang kriminal na matagal nang nagtatago sa ilalim ng pangalang ito. Napasandal ako sa pader ng ospital. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang kasamaan ni Bernarda ay hindi lang pala bunga ng pagkatao, kundi ng isang madilim na kasaysayan ng pagnanakaw ng buhay ng iba. Lumingon ako sa labas kung saan ang mga flash ng camera ay patuloy sa pagliwanag. Ang reyna ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Kung si Bernarda ay isang impostor, nasaan ang totoong ina ni Tony? At ano ang gagawin ni Tony kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang Diyos ay ang pumatay sa kanyang tunay na kinabukasan? Nakasuot ako ng isang hating gabi na asul na gown gawa sa seda na tila dumadaloy na tubig sa aking katawan. Sa bawat hakbang ko sa harap ng salamin, hindi ko na nakikita ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig ni Tony. Ang nakikita ko ay ang chairperson ng Alcaraz Group, ang babaeng may hawak ng tadhana ng mga taong nagtangka sa kanyang dangal. Ang grand gala ng Alcaraz Group ay puno ng ningning. Ang bawat chandelier sa ballroom ay tila mga bituin na sumasaksi sa muling pagkabuhay ng isang reyna. Ang mga negosyante, politiko at mga mamamahayag ay abala sa bulungan. Ang pangunahing paksa ang iskandalo ng mga Valderrama at ang pagkawala ng chairperson ng kumpanya sa gitna ng kaguluhan. Madam, nasa entrance na si Rosalinda. Bulong ni Paulo sa aking tabi. Nagawa niyang makalabas sa presinto gamit ang pansamantalang piyansa. At gaya ng inaasahan, suot niya ang lahat ng alahas na ninakaw niya sa inyo. Hayaan mo siyang pumasok. Malamig kong sagot habang inaayos ang aking mga hikaw. Gusto kong maramdaman niya ang init ng korona bago ko ito tuluyang tunawin sa harap niya. Pumasok si Rosalinda sa ballroom ng may mataas na noo. Akala ng marami ay siya na ang susunod na mamumuno dahil sa mga dokumentong ipinakalat niya na siya ang may hawak ng karamihan ng shares. Nakasuot siya ng pulang gown na tila humahamon sa atensyon ng lahat at sa kanyang leeg ay kuminang ang kwintas ng aking ina. Ang bawat kislap nito ay tila isang sigaw ng katarungan sa aking pandinig. Attention everyone, sigaw ni Rosalinda habang tumatayo sa gitna ng stage, wala pang pahintulot mula sa board. Alam nating lahat ang pinagdaanan ng Alcaraz Group dahil sa maling pamamahala ni Teresa Alcaraz. Ngayong gabi, bilang may hawak ng majority shares, idinedeklara ko ang aking sarili bilang bagong chairperson. Isang halo-halong reaksyon ng palakpakan at bulungan ng namayani. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Rosalinda, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw na naging hudyat ng aking pagpasok. Naglakad ako sa gitna ng aisle. Ang katahimikan ay tila isang malalim na dagat na humati sa karamihan. Ang mga camera ay mabilis na bumaling sa akin. Nakita ko ang pagbabago ng kulay sa mukha ni Rosalinda mula sa pula tungo sa maputlang abo.
Majority shares, Rosalinda, wika ko nang makarating ako sa harap ng stage. Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay may bigat ng awtoridad. Ang akala mo ay majority shares ay mga non-voting shares lamang na itinanim ko sa kumpanya para sa mga taong katulad mo. Ang golden share na nagbibigay ng kabuuang control sa Alcaraz Group ay hindi kailanman nawala sa akin. Inabot ko kay Paulo ang isang remote. Sa malaking screen sa likod ni Rosalinda, lumabas ang kabuuang audit ng kumpanya. Ipinakita ang bawat illegal na transaksyon na ginawa ni Rosalinda, ang paglipat ng pondo at ang pakikipagkuntsaba niya sa mga dayuhang investor para ibenta ang kumpanya. "You're lying, ang mga dokumentong hawak ko ay legal." Sigaw ni Rosalinda, ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. "Ang mga dokumentong hawak mo ay mga ebidensya ng iyong sariling pagtataksil." Sagot ko habang dahan-dahang umaakyat sa stage. "At ang kwintas na iyan na suot mo ay pagmamay-ari ng aking ina. Ninakaw mo ito kasabay ng pagtatangka mong nakuwin ang aking buhay." Sa gitna ng tension, mabilis na pumasok ang mga gwardya ng kumpanya kasama ang ilang mga pulis. "Miss Rosalinda Alcaraz, you are under arrest for qualified theft, falsification of public documents, at economic sabotage," wika ng opisyal. Habang kinakaladkad si Rosalinda palabas ng ballroom, ang bawat hiyaw niya ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang kanyang hiya ay naging pambansang panoorin sa harap ng pinakamaimpluwensyang mga tao sa bansa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Isang pamilyar na anino ang lumitaw sa dulo ng hall. Si Tony. Madungis ang kanyang kasuotan, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Nakaiwas siya sa mga pulis sa labas at pilit na nakapasok sa gala. Lumapit siya sa gitna ng ballroom at biglang lumuhod sa harap ng lahat. Ang tunog ng kanyang mga tuhod sa marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan. "Tessa, please!" Hikbi ni Tony, ang boses niya ay basag. "Nalaman ko na ang lahat. Si Bernarda, hindi niya ako tunay na anak. Pinatay niya ang nanay ko para makuha ang posisyon niya. Ikaw lang ang meron ako, Tessa. Please, bumalik ka na sa akin. Patawarin mo ako. I was wrong about everything." Pinagmasdan ko ang lalaking dati ay itinuring kong mundo. Ang lalaking tumawag sa akin na palamunin. Ngayon narito siya nagmamakaawa sa paanan ng babaeng kinalimutan niya ang halaga. "Tony," wika ko habang nakatingin sa kanya mula sa aking kinatatayuan sa stage. "Hindi ka nawalan ng asawa dahil ibinigay mo ang pera mo sa nanay mo. Nawalan ka ng asawa dahil ginamit mo ang salitang hiyo para insultuhin ang taong pumatay ng sariling pangarap para lang mabuhay ka. You were a project that I failed to fix. And now the project is officially terminated." Tumingin ako sa mga security. "Palabasin siya at siguraduhin ninyong hinding-hindi na siya makakatapak sa anumang pag-aari ng mga Alcaraz." Habang hinihila si Tony palabas, tanging ang tunog ng kanyang pag-iyak ang naiwan sa ballroom. Humarap ako sa mga tao taas no, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang Alcaraz Group ay muling nagbubukas. Wika ko sa mga investor. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pamumunuan ng isang asawang nagtatago sa anino. Ito ay pamumunuan ng isang reynang marunong lumaban. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng mga Alcaraz ay dahan-dahan nang nagsasara, hindi sa isang trahedya, kundi sa isang matuwid na paghuhukom. Isang buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Grand Gala, at ang ingay ng mga palakpakan ay napalitan na ng payapang katahimikan ng katarungan. Nakatayo ako sa harap ng podium ng Alcaraz Maritime Foundation. Sa harap ko ay ang 50 pamilya ng mga biktima ng barkong lumubog 20 taon na ang nakalilipas. Hindi ako narito bilang isang bilyonaryong nagmamayabang. Narito ako bilang isang anak na nagbabayad puri para sa kasalanan ng kanyang ama. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Wika ko sa harap ng mikropono, ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Ang aking ama ay nagkamali, at ang pagkakamaling iyon ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Ngunit simula ngayong araw, ang Alcaraz Logistics ay hindi na lamang isang kumpanya para sa tubo. Ito ay magiging isang pundasyon na magsisilbing proteksyon at suporta para sa bawat marinong Pilipino. Nakita ko ang pagtango ni Aling Marta mula sa madla. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng tanikala sa aking dibdib. Ang legacy ng aking ama ay hindi na mababahiran ng blackmail ni na Tony. Ito ay malilinis ng aking sariling mga gawa.
Matapos ang seremonya, dinala ako ng aking mga paa sa isang lugar na kailanman ay hindi ko inakalang bibisitahin ko muli, ang city jail. Ang amoy ng malamig na semento at bakal ay tila sumasakal sa paligid, ngunit naglakad ako ng may taas na noo. Sa likod ng isang makapal na salamin naroon si Tony. Ang lalaking dati ay kailangang laging plansado ang polo at mabango ang buhok, ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang mukha ay payat madungis, at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng dating yabang. "Tessa, dumating ka," mahinang wika ni Tony sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. "Salamat. Salamat sa pagbisita." "Nandito ako para sa huling pagkakataon, Tony," malamig kong sagot. "Gusto ko lang malaman mo ang balita. Si Bernarda o kung sino man ang babaeng iyon ay nahaharap na sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa identity theft at murder ng iyong tunay na ina. Si Rosalinda naman ay tuluyan ng bankrupt at iniwan ng lahat ng kanyang mga kaalyado." Napayuko si Tony, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "Tessa, nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Akala ko ay tama ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilya. Hindi ko alam na niloloko lang din ako ni Mama." "Pamilya," isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Ang pamilya ay hindi nananakit, Tony. Ang pamilya ay hindi nanggagamit. Tinawag mo akong palamunin sa loob ng sarili kong bahay. Ngayon tinitingnan ko ang kalagayan mo. Ang bawat butil ng kaning kinakain mo riyan ay galing sa buwis ng mga taong katulad ko. Sino ngayon ang tunay na palamunin?" Hindi siya nakasagot. Ang tanging maririnig sa pagitan namin ay ang mahinang pagugong ng electric fan sa kisame ng visitation room. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na bagay mula sa aking bulsa at inilapag ito sa counter sa tapat ng salamin. Ang aking lumang wedding ring. Kuminang ito sa ilalim ng malamig na fluorescent light. "Itago mo iyan." Wika ko, ang boses ko ay walang kahit anong emosyon. "Iyan ang huling ginto na mahahawakan mo sa buhay na ito. Isang paalala ng lahat ng sinayang mo." Tumayo ako at tumalikod. Naririnig ko ang pagsigaw ni Tony sa aking pangalan, ang tunog ng kanyang palad na humahampas sa salamin, ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa selda ay tila isang pagpunit sa huling pahina ng aking madilim na nakaraan. Sa labas ng bilangguan, naghihintay si Paulo sa tabi ng sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, hudyat na ang kabanata ni Tony Valderrama sa buhay ko ay opisyal na nang natapos. "Madam, handa na po ang mga dokumento para sa The Alcaraz Sanctuary," ulat ni Paulo habang pinagbubuksan ako ng pinto. Ang mansyon ay ganap na nang naging shelter para sa mga biktima ng economic abuse. "Mabutin," sagot ko habang nakatingin sa malayo. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ko ang isang bouquet ng puting bulaklak sa tabi ng aking upuan. Isang card ang nakadikit dito, ngunit walang pangalan. Tanging isang maikling mensahe para sa reynang marunong lumaban. Tiningnan ko si Paulo sa rearview mirror. Nakita ko ang isang mabilis at misteryosong ngiti sa kanyang mga labi bago siya muling tumingin sa kalsada. Napasandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang malaking signboard na itinataas sa harap ng dating mansyon ng mga Valderrama. Hindi na ito simbolo ng aking pagdurusa. Ito na ang The Alcaraz Sanctuary. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng mga Alcaraz ay dahan-dahan nang nagsasara, hindi sa isang trahedya, kundi sa isang matuwid na paghuhukom. Isang buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Grand Gala, at ang ingay ng mga palakpakan ay napalitan na ng payapang katahimikan ng katarungan. Nakatayo ako sa harap ng podium ng Alcaraz Maritime Foundation. Sa harap ko ay ang 50 pamilya ng mga biktima ng barkong lumubog, 20 taon na ang nakalilipas. Hindi ako narito bilang isang bilyonaryong nagmamayabang. Narito ako bilang isang anak na nagbabayad puri para sa kasalanan ng kanyang ama. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Wika ko sa harap ng mikropono, ang boses ko ay matatag at walang panginginig. Ang aking ama ay nagkamali, at ang pagkakamaling iyon ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Ngunit simula ngayong araw, ang Alcaraz Logistics ay hindi na lamang isang kumpanya para sa tubo. Ito ay magiging isang pundasyon na magsisilbing proteksyon at suporta para sa bawat marinong Pilipino. Nakita ko ang pagtango ni Aling Marta mula sa madla. Isang payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng tanikala sa aking dibdib. Ang legacy ng aking ama ay hindi na mababahiran ng blackmail ni na Tony. Ito ay malilinis ng aking sariling mga gawa. Matapos ang seremonya, dinala ako ng aking mga paa sa isang lugar na kailanman ay hindi ko inakalang bibisitahin ko muli ang city jail. Ang amoy ng malamig na semento at bakal ay tila sumasakal sa paligid, ngunit naglakad ako ng may taas na noo. Sa likod ng isang makapal na salamin naroon si Tony. Ang lalaking dati ay kailangang laging plansado ang polo at mabango ang buhok ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang mukha ay payat madungis at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng dating yabang. Tessa, dumita. Dumating ka, gumitumay ka. Mahinang wika ni Tony sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Salamat, Tay. Salamat sa pagbisita. Nandito ako para sa huling pagkakataon, Tony. Malamig kong sagot. Gusto ko lang malaman mo ang balita. Si Bernarda o kung sino man ang babaeng iyon ay nahaharap na sa habang buhay na pagkabilanggo dahil sa identity theft at murder ng iyong tunay na ina. Si Rosalinda naman ay tuluyan ng bankrupt at iniwan ng lahat ng kanyang mga kaalyado. Napayuko si Tony, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tessa, nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Akala ko ay tama ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilya. Hindi ko alam na niloloko lang din ako ni Mama. Pamilya, isang mapait na ngiti, ang sumilay sa aking mga labi. Ang pamilya ay hindi nananakit, Tony. Ang pamilya ay hindi nanggagamit. Tinawag mo akong palamunin sa loob ng sarili kong bahay. Ngayon tinitingnan ko ang kalagayan mo. Ang bawat butil ng kaning kinakain mo riyan ay galing sa buwis ng mga taong katulad ko. Sino ngayon ang tunay na palamunin? Hindi siya nakasagot. Ang tanging maririnig sa pagitan namin ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan sa kisame ng visitation room. Dahan-dahan kong inilabas ang isang maliit na bagay mula sa aking bulsa at inilapag ito sa counter sa tapat ng salamin. Ang aking lumang wedding ring. Kuminang ito sa ilalim ng malamig na fluorescent light. Itago mo iyan, wika ko, ang boses ko ay walang kahit anong emosyon. Iyan ang huling ginto na mahahawakan mo sa buhay na ito. Isang paalala ng lahat ng sinayang mo. Tumayo ako at tumalikod. Naririnig ko ang pagsigaw ni Tony sa aking pangalan, ang tunog ng kanyang palad na humahampas sa salamin, ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa selda ay tila isang pagpunit sa huling pahina ng aking madilim na nakaraan. Sa labas ng bilangguan, naghihintay si Paulo sa tabi ng sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na gate ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, hudyat na ang kabanata ni Tony Valderrama sa buhay ko ay opisyal na nang natapos. Madam, handa na po ang mga dokumento para sa The Alcaraz Sanctuary, ulat ni Paulo habang pinagbubuksan ako ng pinto. Ang mansyon ay ganap na nang naging shelter para sa mga biktima ng economic abuse. Mabutit, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ko ang isang bouquet ng puting bulaklak sa tabi ng aking upuan. Isang card ang nakadikit dito, ngunit walang pangalan. Tanging isang maikling mensahe para sa reynang marunong lumaban. Tiningnan ko si Paulo sa rearview mirror. Nakita ko ang isang mabilis at misteryosong ngiti sa kanyang mga labi bago siya muling tumingin sa kalsada. Napasandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang malaking signboard na itinataas sa harap ng dating mansyon ng mga Valderrama. Hindi na ito simbolo ng aking pagdurusa. Ito na ang The Alcaraz Sanctuary. Isang taon na ang lumipas mula nang huling beses kong narinig ang tunog ng pagsasara ng gate ng kulungan sa likuran ko. Ngayon, habang nakatayo ako sa malawak na beranda ng Alcaraz Sanctuary, ang tanging naririnig ko ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa dalampasigan at ang masayang tawanan ng mga kababaihang nakahanap ng bagong buhay sa loob ng bahay na ito. Ang imansyong ito na dati ay simbolo ng aking pagtitiis at ng mapang-aping boses ni na Tony at Bernarda ay isa na ngayong kanlungan. Ang bawat sulok na dati ay puno ng madidilim na lihim at panlalait ay binabalot na ngayon ng liwanag at pag-asa. Binago ko ang lahat, hindi lang ang kulay ng mga pader kundi pati ang kaluluwa ng lugar na ito. Sa aking lamesa sa Alcaraz Logistics, nakita ko ang pinakabagong ulat mula sa aming warehouse sa port. Isang litrato ang nakalakip sa file kuha mula sa malayo ng isa sa aming mga bagong kargador. Isang lalaking nakayuko may pasan na mabigat na sako
at ang balat ay sunog na sa tindi ng sikat ng araw. Si Tony. Ang lalaking dati ay hindi marunong humawak ng kahit anong mabigat, kundi ang kanyang bonus ay ngayon ay nagpapatulo ng pawis para sa bawat baryang pambili niya ng pagkain. Isang mapait na katotohanan, ngunit ito ang hustisya. Ang taong tumawag sa akin na palamunin ay ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng kumpanyang itinayo ko. Hindi ko na siya nararamdaman sa aking puso. Wala na ang galit, wala na ang puot, tanging ang isang malalim na katahimikan ang natitira. Sa kabilang banda si Bernarda ay nananatiling isang anino sa loob ng selda. Unti-unting kinakalimutan ng mundong dati, ay pilit niyang niloloko. Ang kanyang identity theft at ang pagtataksil sa kanyang sariling dugo ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Madam, handa na po ang inyong sasakyan para sa inyong flight patungong Singapore. Ulat ni Paulo habang dahan-dahang lumalapit sa akin. May hawak siyang tasa ng kape at ang pamilyar na bouquet ng mga puting bulaklak. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Isang tunay na ngiti na hindi na kailangang itago sa likod ng maskara. Salamat, Paulo, at salamat sa mga bulaklak na ito araw-araw. Karapat-dapat lang po iyan para sa reynang nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang tagumpay. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin nang may halong paghanga at isang bagay na mas malalim pa sa pagiging mag-assistant. Hinarap ko ang isang babaeng lumapit sa akin sa loob ng shelter, isang batang ina na biktima rin ng economic abuse. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tiningnan siya sa mga mata. Tandaan mo ito, iha kuwasol. Wika ko sa kanya sa isang boses na puno ng kapangyarihan at karanasan. Ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ngunit ang kabutihan na walang talino at dignidad ay nagiging pagkakataon para sa mga mapang-abuso. Huwag mong hayaang tawagin kang palamunin ng kahit na sino dahil ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa perang nasa iyong pitaka, kundi sa lakas ng iyong paninindigan. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang muli niyang naramdaman. Iyon ang aking pinakamalaking tagumpay. Higit pa sa bilyong pisong assets ng Alcaraz Group, ang kakayahang bumuo ng mga nadurog na buhay ang tunay na kayamanan. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, tumingala ako sa asul na kalangitan. Malaya na ako. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Ang kwento ni Teresa Alcaraz ay hindi natatapos sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang buhay na puno ng katarungan, respeto at tunay na pag-ibig sa sarili. Ang sabi nila, ang pinakamahusay na paraan ng paghihiganti ay ang pagiging matagumpay. Ngunit para sa akin, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang pagiging masaya habang ang mga taong nagtangkang sumira sa iyo ay nananatiling nakakulong sa kulungan ng kanilang sariling mga kasalanan. Ako si Teresa Alcaraz, isang babaeng dumaan sa apoy, hindi para maging abo kundi para maging isang diamanteng kailanman ay hindi na muling mababasag.